It's my life. Lazy. It's my life. So, update ko lang kayo guys sa operation natin dun about sa bladder removal natin. Is ano na tayo, may go signal na tayo mag-exercise para makabalik na tayo sa dati nating mga buhay, sa mga daily activities natin. So hindi nyo na itatanong, hindi lang tayo motovlogger, hindi lang tayo trabahador. Nag-gym din tayo, masipag tayo mag-exercise. Tumatakbo tayo, nagja-jogging, tapos yun yan, nag-gym. Kumbaga gym addict din tayo. Gusto ko kasing i-separate yung motovlogging sa pag-gym ko. Pero gusto ko rin i-share sa inyo, di ba? Kasi syempre, parang guide din na hindi lang puro motovlogging. Kumbaga, meron din tayong health, di ba? Good for the health na vlog. So baka sa mga susunod na vlog natin, pagka naging maganda yung result ng exam natin, ayun, pinapatabi tayo kala ko meron doon. Ayun, diba, haba ng North Cemetery. So ayun na, hindi lang tayo puro motovlogging, yun nga sinabi ko, nag-gym din tayo. Pero I decided na wag ihalo dito sa motovlogging yung pag-gym natin. Pero ito, i-content natin ngayon yung creatine, about sa creatine. Yan. Creatine yung yung creatinine kasi yun yung indication na kapag mataas ang creatinine ng isang tao, mataas ang hindi posibilidad, kumbaga hindi nagpa-function ang kidney mo ng maayos. O pwede siyang pwede siyang masabi na chronic kidney disease, diba? Kaya mas maganda na ma-check ng maaga kung mataas ba ang creatine mo. Kasi yung creatinine is byproduct yan. Ibig sabihin yan yung nilalabas ng katawan mo na indication yan na hindi nagpa-function na maayos ang kidney. Yan. Pero kasi may point kasi ako na sarili ko na hindi ko matanggap na mataas yung creatine ko. Pero syempre guilty din ako kasi nagtitake ako ng nagtitake kasi ako ng supplements like whey protein din na masyado kinukuha ko na siya sa diet. I mean sa protein intake. Isa syempre pagkain ng chicken breast, 'di ba? Tapos nagtitake talaga ako ng creatine, creatine powder. Yan, titake talaga ako ng creatine powder. Kung di nyo natatanong, yun isa sa mga issues na sinasabi ko sa doktor ko na nagtitake naman talaga ako ng creatine. Pero ang sinasabi nila na kahit na nagtitake ka ng creatine, dapat hindi ganyan kataas ang creatine level mo. Yung sa akin kasi i-share ko na sa inyo, ang creatine level ko before ako ma-operahan is 138. Siguro talaga record ko na yun. Kumbaga record high ko na siya pagdating sa creatine level ko, which is yun nga, bad indication. Dahil doon na hold yung operation ko, need pang pababain. Kasi nga ibig sabihin hindi nagpa-function na maayos yung kidney mo. So what for na ma-operahan ka, na sasalpakan ka ng mga gamot, tapos hindi ka naman kumbaga hindi ka, ang tawag dito, hindi ka fit na maoperahan. Kailangan mababa yung creatine level mo, or dapat nasa level ka lang ng right na creatinine level para sa edad mo. Yan. So dapat nagre-range lang tayo ng 97 to 115. Pero yun nga, nasa 138 tayo. So nag-cause tuloy siya ng delay sa operation natin. So na-delay pa tayo ng mga 10 days bago tayo ma-operahan sa abdo natin. Yun nga, ang pinaka major cause natin is yung sa creatine. So nag-take muna tayo ng mga meds
pa creatine, bakit nga ba tumataas ang creatine ng isang tao? Diba? Pag sinasabi nila na mataas ang muscle mass mo, meaning maskulado ka, ayan, po pwedeng i-consider na mataas din yung mataas yung creatine mo. Tumataas ang creatine level, lalo na mas mataas ang creatine level ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan, diba? Kasi mas muscular tayo kumpara sa mga kababaihan. Pero yun nga, isa pang cause ng isang cause ng mataas ang creatine, meaning dehydrated ka. Kasi every time na magpapa blood chem ka para makuha, kasi sa blood kinukuha yung creatine level. Yun yung test na ginagawa, which is a blood chem. Doon kinukuha yung, doon tinitest, doon para malaman kung ano yung level ng creatine mo sa dugo. Yan, doon malalaman kung mataas ba siya o mababa, nasa normal level ba. Yan. Medyo traffic lang dito sa Labat. Ayun. So yun, dahil sa akin mataas yung creatine level ko, pero wala akong nararamdaman mga ka-SM na pag mataas ang creatine level mo, wala kang mararamdaman, walang indication yan sa katawan. Exercise ka ng exercise, syempre para na rin sa awareness to, lalo na ng mga gym addicts or syempre mga nag-workout, kahit even runner, basta active na ma-exercise. Maganda rin na ipatin nyo din yung kung mataas ba yung creatine level nyo. So yan ang mga factor po, pwedeng dehydrated ka lang. Ako tulad ko, kung hindi man ako nakakatakbo, dinadaan ko siya sa stationary bike. Tapos mas iniisip ko kasi na syempre dapat, di ba, kung ano yung nilabas mong pawis, ganun din yung ilalabas mo, ganun din yung i-intake mo na water, syempre para ma-replenish yung nawalang liquid sa katawan mo. Pero sa yun nga, kasi kunik-kunik kasi nangyari sa akin dahil nga yun nga, may gallstone nga ako, nagko-cause siya sa akin ng bloating tapos acidity. Ngayon pag umiinom ako ng madaming tubig, halos nilalabas lang, parang parang ayaw ng katawan ko na maraming tubig kasi nag-acid nga ako. Syempre nagkakaroon ng discomfort sa tiyan, di ba? Hindi siya tinatanggap na maayos ang katawan ko kasi ayaw niya na maraming tubig, nagko-cause siya ng acid. Kumbaga binabalik lang siya sa lalamunan mo, umaangat siya pabalik. Kaya hindi rin ako masyadong palainom ng tubig. Umiinom ako ng tubig kapag kumain, yan. Pero not to the point na talagang nasusunod natin yung 2 liters per day, yung 8 glasses of water. I think sa 8 glasses of water nasusunod natin, pero yung sa dapat niya, 'di ba, 2 liters. 2 liters na ngayon, syempre nagbabago din. Hindi natin nasusunod. Saka kapag nagpapa-blood chem ako, pag nagpapa-blood chem ako, talagang nire-recommend talaga ng na tubig lang yan. Sinasabi nila na tubig lang yan, inom ka lang na maraming tubig. So pwedeng dehydrated ka lang. So yun, isang tip yun. Dapat panatilihin natin yung sarili natin na hydrated tayo palagi, lalo na ngayon summer. So yan yung mga may papayo ko sa mga gym addicts. Yan, syempre mga mahilig mag-exercise. Yung pag-exercise naman talaga is mabuti naman talaga sa katawan yan, di ba? Walang yan, walang duda. Para sa atin naman talaga ang pag-exercise. Singatan nyo talaga ang kidney, no? Para ako naman from 138 nag-down siya ng 128 on the first week. Tapos nag-down siya ng 122 bago ako maoperahan. So meaning nagre-react naman yung kidney natin. Nagre-react naman yung kidney natin sa gamot, meaning to say okay yung kidney natin. Talagang yun nga lang yung no? Hindi ko matanggap na bakit sa tumataas ng ganun.
Hindi ba po pwedeng ano, di ba, kumbaga hindi may paliwanag na maayos ng doktor kung bakit mataas. Yun nga, saka yun nga, kapag nagtitake ka ng ano, before ka mag-take ng creatine, make sure mo na muna na normal level ng ano mo, creatine mo, meaning okay yung kidney mo. To say, sabi naman ng doktor na nagre-react yung kidney natin sa keto analogs. Yung keto analogs, yun yung medication na binigay sa akin para sa kidney ko, diba? Kumbaga pinoprotect niya, ginagamot niya para mag-function na ng maayos ang kidney natin. Pero based sa ultrasound, saka yun nga, based sa reading ng doktor, hindi naman damage ang kidney natin. Talagang sadya lang talaga na mataas yung creatine level natin. Pero ito, nirequest ko sa doktor ko na kung pwede na ba akong bumalik sa yun nga, sa pagbubuhat, sa pag-gym. Ang sabi niya, pwede na kahit ano. Pwedeng kahit ano na yan, tumakbo ka man, diba? Kasi inisip mo galing tayo ng opera. Last Wednesday ka, ano pa lang, pang 3rd week pa lang natin after ng operation natin. Pero pwede ka na, yun nga, diba? Ang binigay niya sa atin, pwede ka nang tumakbo, pwede ka nang mag-jogging, pwede na kahit ano. Kaso nga lang, nang nabanggit ko yung about sa ano, sa creatine, medyo nag-hold si Doc Connell doon kasi ano, gusto mo na make sure na bago kung mag-exercise, di ba, na okay na yung kidney natin. Kung sana bumaba na talaga yung creatine level para bigyan na tayo talaga ng go signal na pwede natin gawin yung mga bawa sports activities, jogging, di ba, o even basketball. Kahit na ano lang tayo, bench warmer lang. Ayun. So ayun nga, sana, 'di ba? Wala namang ano eh. Basta dasal lang natin. Lahat yan, ayos yan lahat. Yun nga, pagdating sa creatine, talaga ingatan natin kidney natin, no? Sabi ni Doc, sa lifestyle daw yan eh. Ako siguro guilty ako sa part na ano, yung i-keep ko yung sarili ko na dehydrated. Kasi tingin ko talaga dahil nga nag-acid ako, hindi ako masyado nag-ano, yung water intake ko, hindi ko talaga nare-reach. Baka nagagawa ko lang yun kapag walang pasok. Kasi sa trabaho, abala kasi yun pag nag-acid ka eh. Alam naman siguro na iba dyan, mga nag-acid, diba? Yung sinisikmura, kumain ka lang, yung naglolo ko yung tiyan mo, kumbaga umaangat yung pagkain mo. Sometimes nga nagkokos pa siya ng hilo eh. Kasi yun nga, may ano, may hindi maganda nangyari sa loob ng tiyan mo. Kaya hindi ako uminom ng maraming tubig talaga, yung sakto lang. Isa rin naman sa tip na ano, isakto lang. Kasi pag masyado ka naman maraming tubig sa katawan, baka lumabno naman yung dugo mo. Hindi, joke lang. Ayun nga, masama rin naman yung sobra-sobra, diba? Pero yun, baka isang factor sa akin yun, nagtitake ako ng creatine na supplements, syempre pampalakas, diba? Saka water retention siya. Yun, naturingan na water retention ng creatine. Pero yun nga, baka nagtitake kasi ako ng creatine tapos hindi ko naman susustain yung water, diba? Kaya lumalabas na dehydrated tayo. Ayun, tapos yung pangalawa, yung sa water intake. Yan, pangalawang factor ko sa water intake. Tingin ko talaga hindi ko nasusustain o hindi ko talaga na-meet yung daily water intake requirements. Tapos sa pangatlo naman, yung being active. Kasi ako talaga walang araw na ano eh. Sa pag-gym kasi syempre, 'di ba, papawisan ka. Syempre nagbe-burn ka ng calories, syempre kasama din dun yung water. Kailangan nare-replenish yung water na nawawala sa iyo. Baga calories lahat na 'yan eh. Napaka-active ko din talaga. Siguro mga ano, mga thrice or 4 times ako nag-gym sa isang linggo. Yun, kaya po, thank you Lord. Kaya siguro na rin, syempre kumbaga pag pinapahirapan mo talaga yung katawan mo, talagang binabalikan ka din. Kasi nga, diba, sa pag-exercise nga, diba,
para makapag-burn ka ng calories. Syempre dapat hindi lang yung parang ano, simple na yung ginagawa mong exercise. Syempre dapat ano, talaga papawisan ka talaga. Pero syempre sinasuggest naman sa atin kahit may lang meron ka man lang mga 15 to 30 minutes na walking daily, o kaya yung 10,000 steps, ayan, dapat nare-reach mo yun para hindi sedentary, nakaupo. Kasi sa trabaho kasi nakaupo lang tayo eh. Most of the time talaga yung trabaho natin nakaupo lang. Tapos yun, sa pag-gym naman, since na yun nga, isa pang cause, yung isa pang ano natin, restricted tayo sa pag-exercise. Hindi tayo pwede mag-squat ng weighted squat saka deadlift. Bawal sa atin yun kasi meron tayong mild scolio. Baka mas lumala pa yung degree ng ano natin, ng curvature sa spine. Dami nating kaso, no? Pero syempre, sa lakas na binibigay ni Lord, kinakaya natin yung pang-araw-araw natin. Ito nga, nakakapag-vlog pa nga tayo eh. So ayun na, yun nga, yung being active ka. Tapos syempre dapat yun, proper diet din. Syempre sa diet, nasa diet din. Ang tingin ko lang naman siguro dyan, saka ano naka high protein diet tayo. Yun yung part na hindi ko parang hindi ko rin matanggap yung paliwanag ng doktor na sinasabi ko naman na naka high protein diet tayo, tapos nagtitake tayo ng creatine, kaya parang hindi nila parang hindi nila tinatanggap yung paliwanag na yun kung bakit tumaas yung creatine ko ng ganun. Talagang nakatutok lang talaga sila dun sa sa ang gusto nila palabasin talaga na hindi talaga nagpa-function na maayos yung kidney ko. Pero yun, given the fact na yun nga, pwedeng dehydrated tayo most of the time kasi dahil nga acidic tayo before tayo maoperahan. Kasi meron nga tayong gallstone, tapos nagkitake tayo ng creatine, tapos active pa tayo. Yun yung mga bagay na ayaw i-accept ng doctors. Kaya ako ngayon sa water intake talagang masyado na akong naging conscious na rin ako sa water intake since na-opera na naman tayo. Hindi na tayo, parang isang beses pa lang ako nag-acid simula nang ma-operahan ako. Pero pa yun, kumain kasi ako ng mali. Yan, kumain ako before matulog. Sabihin full yun siya natin. So ayun lang, na-share ko lang sa inyo about sa creatine. Ikaw ba, mataas ang creatine mo? Syempre, para malaman mo yan, yun nga, true blood chem, tapos creatine. Sabihin mo lang, kumbaga, syempre, papakonsult ka muna sa doktor para magawa ka ng doctor request para sa lab test, tapos ang gagawin is creatine. Yun. Pero talaga, yung mga ganyan kasi mga silent yan wala ka talaga mararamdaman. Napaka silent lang yan, wala kang mararamdaman talaga. Mararamdaman mo lang siya kapag yun medyo malala na yung sitwasyon, di ba? Kaya talagang prevention is better than cure. Dito traffic